Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Mga taga-subaybay naming sumusubaybay sa amin sa mga panahon na ito, sasagutin namin sa inyo ang ilan sa mga katanungan na ipinadala o aming natanggap sa ilang ating mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ano-ano ang mga sunnah para sa kambing o tupa na kakatain para sa kurban or para sa udhiyah. Tamang-tama itong tanong na ito ay napapanahon sa panahon ng Dhul-Hijjah na kung saan dito isinasagawa ang pagkatay nitong udhiyah o ng hayop na siyang kinakatay sa mga panahon na ito. Talakayin natin ng ilang mga usapin patungkol sa bagay na ito. Unang-una, ano bang tinatawag na udhiyah? Ang udhiyah ay ito yung mga kinakatay na hayop, maging ito man ay kamelyo o baka o kambing o tupa. Kinakatay ito bilang pagpapalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng Eid. At ang katibayan nito ay ang pagsasabi ng kataas-taasan nang sabihin niya, "Fasalli li rabbika wanhar." At ikaw ay magsasagawa ng sala sa iyong Panginoon at mag-alay o magkatay ng hayop bilang alay sa araw ng Eid. Kaya sinabi ng ating mga eskolar na ang tinutukoy sa an-nahr dito ay yung nahrul adahi, yung kinakatay ng mga udhiyah, mga hayop sa araw ng Eidul Adha. Isa pang katibayan ay naiulat ni Bukhari at saka ni Muslim na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mismo siya nagkatay ng kanyang udhiyah ng 2 tupa na puro mga mapuputi at saka may mga sungay ang mga tupang ito. Kinatay niya ito sa pamamagitan ng kanyang kamay at sinabi ang Bismillah, Samma wa Kabbar, at sinabi ang Takbir, Allahu Akbar, at ipinatong ang kanyang paa sa liig ng tupang ito na kanyang kinatay. Ngayon, ano naman ang tinatawag na hikmat mashru'iyat al-udhiyah? Ang mga tinatawag na karunungan o wisdom kung ba't natin ito ginagawa. Unang-una, ito'y uri ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang lahat ng uri ng pagsamba ay nandoon yung tinatawag na pagpapakita ng pagpapakumbaba at bilang paglapit sa ating taga-paglikha. Yun ang una. Pangalawa, upang maalaala natin ang ginawa ng ama ng mga propeta na si Ibrahim a.s. noong katayin niya o nung gusto niyang katayin ang kanyang anak na Ismail a.s. bilang ito'y utos sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkaraan ito ay pinalitan ng isang tupa na yun ang kanyang naging nakatay. So ito'y bilang pag-aalaala, pag-unita sa ginawang sunnah ni Ibrahim a.s. na pagkatay sa kanyang anak na si Ismail a.s. Ang pangatlo, bilang pagtulong o pagbibigay sa mga nangangailangan at mga mahihirap, kasama na rin ng ating mga pamilya o mga anak sa mga araw na ito sapagkat ang hayop na nakatay ay ibibigay o ibabahagi sa kanila. Ngayon, ano naman ang hukmul udhiyah? Ano ang alituntunin ng udhiyah? Ito ay sunnah muakkada. Ito ay sunnah muakkada. Ibig sabihin, mabigat na sunnah na dapat gawin ng isang mananampalataya sa ating relihiyon. Gayunpaman, ito nga ay sunnah muakkada pero nagiging obliga sa 2 bagay o nagiging obliga ang udhiyah sa pamamagitan ng 2 pangyayari. Ang una, kapag ikaw nagkaroon ng mga hayupan, mga hayop halimbawa, at itinuro mo na ito ay para sa udhiyah, kapag ganun, nagiging obliga ito. Kapag itinuro mo na ang kambing na ito, 1, 2, 3 ay gagawin ko bilang udhiyah. Sa gayon, nagiging obliga para sa iyo na ito ay
tuparin. Ang pangalawa, kapag ikaw ay nagbigay ng tinatawag na nadr, panata, bilang paglapit sa ating tagapaglikha. Kapag sinabi mo na ako ay nagbibigay ng matibay na pangako na pagdating ng Eid, pagsapit ng Eid, ako ay kakatay ng hayop bilang udhiya. So kapag ganoon, ito ay nagiging obliga din sa iyo bilang pagsunod o bilang pagtupad sa matibay na pangakong ito. Ngayon, sino naman ang nararapat magsasagawa ng udhiya? Ang dapat magsagawa ng udhiya ay ang taong Muslim. Ang taong Muslim at saka may sapat na kaisipan at umabot sa tamang gulang at meron siyang kakayahan na gumawa nito. Ibig sabihin, meron kang tupang parang yung bang nasa kamay mo na o nabili mo na o di kaya wala pa man pero meron kang kakayahan na bilhin ito pagsapit nitong araw ng pagkatay nito. Halimbawa, itong kakayahan na ito ay liban doon sa pera mo na gagastusin mo sa araw-araw sa iyong pangangailangan, maging ito man ay ginagastos sa pagkain, sa pag-inom, o kahit sa pagbayad halimbawa ng bahay halimbawa, sa mga nag-rent halimbawa. So kapag ito ay meron kang halagang sobra dito, ito ay nagiging kabilang sa kondisyon na ikaw ay magsasagawa nitong udhiya bilang sunnah muakkada. So, itong pinaka-importante, ano naman ang ginagamit natin sa udhiya? Ano ba ang mga hayop na, ano bang uri ng hayop na kinakati sa udhiya? Ito ay tatlong uri. Ang kamelyo, at saka ang baka, at saka ang kambing or tupa. So, bali tatlong uri ng mga hayop. Kamelyo, baka, at saka kambing. Yung tupa, kasing yung bang gins, tinatawag na gins ng ng kambing. Gayon din ang kalabaw sa atin, gayon din ang baka, ito ay halos magkapareho lamang sila. Ang katibayan nito ay sinabi ng katastasan sa banal na Quran, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. At bawat sambayanan na auna sa inyo ay gumawa kami ng mansak, ritual, tulad nitong pagkatay ng hayop bilang alay sa panahon ng udhiya sa araw na ito. Sa mga upang maalala nila ang pangalan ng Allah sa mga alinmang ipinagkaloob sa kanila na mga hayupan, ito nga ay natatangi sa kabelyo, baka, at saka ng kambing or tupa. So, ang pinakamainam ay kamelyo dahil malaki. Ang kasunod nito ay baka. Ang kasunod ay kambing or tupa. Ngayon, maaring gawin ng 7 tao na hati-hati sila o silang 7 ay sa isang kamelyo o sa isang baka. Maaring gawin ang ganoon sapagkat ang sugo sallallahu alaihi wasallam ay ginawa niya sa Amul Hudaybiyah na nagkate sila ng isang kamelyo sa 7 tao at saka isang baka para sa 7 tao. Ngayon, ang sunnah naman sa mga hayop na ito ay may 2 kondisyon. O di kaya may 2 kondisyon sa mga kakatayin nating hayop. Unang-una, ang pag-abot nito sa tamang edad. Unang-una, ang pag-abot sa tamang edad nito. Ang pangalawa ay ang pagiging ligtas nito mula sa mga kapansanan. So, balikan natin yung tinatawag na edad nitong mga hayop. Unang-una, sa kamelyo, kinakailangan meron siyang 5 taon at pumasok na sa pang-6 na taon nito. Ang baka naman at saka ng kambing ay kinakailangan 2 taon, tapos na at pumasok na sa pang-3 taon. Ang tupa naman, kasi ito medyo bata, kinakailangan natapos ng 1 taon at pumasok na sa pang-2 taon. Yan ang edad ng mga kakatayin nating hayop na kondisyon sa mga hayop na ito. Ang pangalawa, kinakailangan ligtas mula sa mga kapansanan. Ano naman ang mga kapansanan na ito na kinakailangan ligtas ang hayop dito? Ito'y binanggit ng Sugo sallallahu alaihi wasallam na 4 ng mga kapansanan. Sinabi niya, arba'un la tugzi'u fil adahi. Al-awra al-bayyin awaruha.
والمريضة البين مرضها والأرجاء البين عرجها والأجفاء التي لا تنكي. Apat, sabi ng sugo, sallallahu alaihi wasallam, ang hindi katanggap-tanggap na gawing udhiya. Unang-una, yung tinatawag na aura, yung isa lamang ang mata, yung tupa na isa ang mata, hindi nakakitang ang kabilang mata nito, na kitang-kita na wala na ang isang mata nito. Hindi ito katanggap-tanggap. Pangalawa, yung may sakit. Nakitang-kita mo yung hayop ay may sakit. Hindi rin katanggap-tanggap. Ang pangatlo, yung tinatawag na pilay, arja. Nakitang-kita na ito ay pilay, hindi rin katanggap-tanggap. Ang pang-apat ay yung tinatawag na masyadong payat. Payat na halos wala ka nang makukuhang laman nito o karne nito dahil sa kapayatan nito. Kaya ang apat na ito ay hindi katanggap-tanggap doon sa hayop na ating kakatain bilang pang-udhiya. Ngayon, ito lamang ang apat ang binanggit ng sugo, sallallahu alaihi wasallam. Gayunpaman, alinmang mga kapansanan na magiging katulad din nito at magiging dahilan din upang kukulangin o kaya magiging magkukulang sa laman o karne noong hayop ay hindi pa rin tanggap. Hindi pa rin katanggap-tanggap na ito ay gawin bilang udhiya. Kailan naman magsisimula ang udhiya? Kailan ang pagkatay ng udhiya? Ito ay magsisimula sa pagsikat ng araw, pagkaraan magsala, pagkaraan magkapagsagawa ng Salatul Eid, Eidul Adha, at pagkaraan ng khutbah. Unang-una, tayo magsasala, and then pagkasunod nito ay magsasagawa ng khutbah, ang khatib, dalawang khutbah. Pagkatapos noon, doon mag-umpisa ang pagkatay ng udhiya. At ito ay nagtatapos hanggang sa huling araw ng Ayyamut Tashrik. 11, so bali 10, 11, 12, 13 ng araw ng Dhul-Hijjah. So paglubog ng araw ng ika-13, doon na nagtatapos ang panahon nitong pagkatay ng udhiya. Sinabi ng sugo, sallallahu alaihi wasallam, sa araw na ito, ang una nating gagawin ay magsasagawa ng sala. Pagkaraan, tayo babalik upang magkatay ng hayop o ng tupa o di kaya ng kanyang gagawing bilang isang udhiya. Kaya sino man sabi niya ang gagawa nito ng ganito, tumama siya sa ating mga kaparaanan o ng ating sunnah. Kung sino naman ang nagkatay bago ang pagsagawa ng sala, so ito ay kabilang lamang sa mga karne na ibinigay niya sa kanyang pamilya. Ngayon, ano ang gagawin sa udhiya? Ano ang gagawin? Hatiin ng tatlo. Ang unang hati, kakainin mo kasama ang iyong pamilya at saka yung mga anak. Ang pangalawang hati ay ibibigay mo sa mga may hirap o mga nangangailangan. Ang pangatlo ay ibibigay mo bilang hadiya para sa mga kapitbahay o para sa mga kaibigan o para sa mga kasamahan sa trabaho halimbawa. So yun ang hati natin o di kayo ang gagawin natin paghati sa laham sa karne ng udhiya. Ngayon bilang paalala, panghuli na, ang mga sunna na dapat gawin ng sinumang taong nagkaroon ng paglalayon na siya ay magkatay ng udhiya. Unang-una, kapag ikaw ay nagkaroon ng paglalayon na ikaw ay magkatay ng udhiya, sa pagpasok ng unang araw ng Dhul-Hijjah, ano ang gagawin mo? Bawal para sa tao na bubunot ng kanyang kuko or bubunot sa kanyang aahit sa kanyang buhok o di kaya sa kanyang balahibo. Bawal para sa kanya na gagawin ito pagsapit ng unang araw ng Dhul-Hijjah, sa unang araw ito. Dahil sinabi ng sugo, sallallahu alaihi wasallam, kapag nakita ninyo ang unang buwan ng Dhul-Hijjah at ang isa sa inyo ay nagkaroon ng paglalayon na magkatay ng udhiya, kung gayon sabi niya, ay huwag siyang bubunot sa kanyang kuko o huwag siyang ahit sa kanyang buhok o ng kanyang balahibo. Pangalawa, kung kaya ng taong siya mismo ang kakatay sa kanyang udhiya, yun ang pinaka-mainam. Kung hindi naman niya kaya, dadalo siya sa panahon na ito ay kinakatay. Sapagkat sinabi ng sugo sallallahu alaihi wasallam kay Fatima radhiyallahu anha, tumayo ka at tingnan mo ang udhiya mo sa panahong ito ay kinakatay sapagkat unang patak ng dugo nito ay kapatawaran sa iyong mga naunang kasalanan. Ang pangatlo, mustahab, sunnah, sa isang
hakim, sa isang namamahala sa isang bayan na mag-udhiya siya para sa kanya at para sa kanyang pamilya at para sa sambayanang Muslim. Sapagkat sinabi ng Sugo, sallallahu alaihi wasallam, nung siya ay naggatay ng kanyang udhiya, sabi niya, Bismillahi, Allahumma takabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa ummati Muhammad. Sa pangalan ng Allah, sabi niya, O Allah, tanggapin mo ito mula kay Muhammad sa kanya at mula sa pamilya ni Muhammad at mula sa sambayanan ni Muhammad. Kaya yun, karapat-dapat lamang sa mga may tungkulin sa ating lipunan na kung may sobra, may lagpas na mga yung bang pera sa kanya na magsagawa siya ng udhiya para sa kanya, para sa kanyang pamilya, at para sa mga sambayanang Muslim. So yan po mga taga-subaybay ang kasagutan nitong tinatawag na ano ba ang mga sunna o mga kinakailangan gawin sa udhiya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.